Magandang araw mga boss, ang problema ni customer hindi stable ang idle niya at delay pa ito humatak. Actually sinilip ko yung throttle body dito sa makina. Nakita ko nga basa ito ng langis na possible marumi na masyado itong throttle body niya. Pag ganitong problema mga boss, hindi muna ako lalayo. Dito muna ako magpo-focus sa throttle body ni customer. Siyempre tanggalin ko muna itong engine cover. Sa pagtanggal naman itong engine cover mga boss, gagamit lang naman kayo dyan ng socket press sa number 10 para matanggal nyo nga yung tatlong tornilyo dito sa engine cover. At dahil nga sa wala nang nakakapit na tornilyo dito sa engine cover, pwede nyo na ngayon iangat yan. Ayan mga boss, natanggal ko na itong engine cover. At para maluwag akong makakilos sa pagtanggal ko nga nitong throttle body, kailangan kong tanggalin itong battery niya. Siyempre, kailangan yung i-disconnect yung wire dito sa battery, yung positive at negative wire. Ayan mga boss, na-disconnect ko na yung dalawang wire dito sa battery. Pwede ko na ngayon iangat itong battery. Ayan mga boss, kaya lang mabigat yan. Kaya, siyempre, nagpatulong ako kay customer. After nga namin ma-pull out itong battery, syempre kasama rin sa tatanggalin ko itong battery plate niya. Battery plate ba tawag dyan o battery housing? Bahala na kayo mga boss. Ilapit ko itong camera mga boss para makita nyo itong throttle body ni customer. Oh, grabe yung carbon dito sa loob. Kita nyo ba itong plate ng throttle body? Grabe yung carbon na kumapit, makapal. Eh pag ganyan naman talaga karumi ang loob ng throttle body, syempre number 1 talaga dyan yung minor niya na minsan mababa, minsan mas madalas mataas. Yun ang napapansin ko mga boss kapag yung throttle body masyado na siyang marumi. Actually mga boss, nang binanggit na nga sa akin ni customer yung problema, yung clamp dito sa inlet hose, diluwagan ko na yan para mahila ko nga itong inlet hose nang masilip ko itong loob ng throttle body. At yan nga yung nakita ko mga boss, masyado na nga marumi itong throttle body. At bago nyo tanggalin yung mga bolt dito sa throttle body, hugutin nyo muna itong socket wire na nakalagay nga dito sa throttle body nyo. At dito sa socket wire, meron ka dyang ipipress. Tsaka mo ngayon dahan-dahan i-disconnect na yan dito sa throttle body. Kita nyo naman, gumamit pa ako ng flat screw para mas mabilis kong ma-disconnect itong socket wire. O, di ba? Nabunot ko na siya. Pasensya na kayo mga boss, nasasagi ko kasi itong stand ng camera kaya nag-iiba yung position niyan. Dito naman tayo ngayon sa pagtanggal ng mga bolt dito sa throttle body. Gagamit kayo dyan mga boss ng socket wrench na number 10 para maluwagan nyo nga yung 4 na bolt dito sa throttle body. Medyo kinabahan nga ako dito mga boss nang niluluwagan ko yung 4 na bolt dito sa throttle body dahil nga sa sobrang higpit niyan. Kaya kung makikita nyo, inaalalayan ko sa pagluwag. Ganon din kayo mga boss, kapag magtatanggal kayo ng mga bolt sa throttle body, lalo na yung size ng bolt niyan, number 10 lang, kailangan papakiramdaman nyo kung mapuputol ba siya or malulustrade. Kaya ang pinakadabi, samahan nyo lagi ng pag-iingat. After nyo nga maluwagan yung 4 na bolt dito sa throttle body, gumamit na kayo ngayon ng socket wrench na number 10. Isa-isahin nyo nang tanggalin yung mga bolt dito sa throttle body nyo. Yun nga lang mga boss, medyo masikip yung position nyo dyan para matanggal nyo yung 4 na bolt dito sa throttle body. Kaya sasamahan nyo ng pag-iingat. Kaya nga kung mapapansin nyo, dalawang kamay agad yung nakaabang sa akin pag naluwagan ko na yung tornilyo dito sa throttle body. And mga boss, tanggal ko na yung 4 na bolt dito sa throttle body. Pwede ko na ngayon i-pull out yan. Siyempre yung gasket, alalayan nyo, baka malaglag sa baba. Ayan o, yung gasket niya mga boss. Tapos kung makikita nyo itong throttle body, naligunan lang siya. Tinanong ko nga si customer, hindi kaya nung nagsaling ka ng langis, hindi mo nahihigpit ang maigi yung engine cap? Kasi ultimo dito sa ilalim ng throttle body, puro langis yan hanggang sa baba mga boss, nako, malangis. Kaya nga nung sinabi ni customer na nagbabawas daw ng langis itong makina niya, malamang hindi nahigpitan maigi ni customer yung engine cap nung magsaling nga siya ng langis. Kita nyo naman itong throttle body, mapalabas, mapaloob, napakarumi. Punta muna ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer dahil nga sa i-change oil ko na rin daw ito. Kung ganitong klase yung sasakyan yung mga boss, madali na naman i-change oil yan. Gamit ka lang dyan ng box wrench na number 17. Luwagan mo itong drain plug niya. Pag maluwag na yan, kamayin mo na mga boss para mabilis mo matanggal itong drain plug niya. Ayan na mga boss, tumulo na yung langis dito sa makina. Waiting lang tayo ng ilang minuto at pag kaunti na lang yung tumutulo, pwede ko munang ibalik itong drain plug niya. Siyempre, ipakapit ko na yan dito sa oil pan. Tapos gamit itong box wrench na number 17, higpitan ko na yung drain plug, tsaka ako ganyan pupunasan. Tapos, balik na ako ulit dito sa ibabaw ng makina ni customer.
O 'di ba mga boss, basic lang naman. Balik na ulit ako dito sa ibabaw ng makina ni customer para magsalin nga ako ng gagamitin kong pang-flashing na RevX 40. O sa mga nagtatanong kung ano ba itsura niyan, ayan siya mga boss, o yan, nakita nyo na. Alam niyo mga boss, subok ko na kasi yan na nakakatanggal talaga siya ng mga lumapot na langis na kumapit nga dito sa loob ng makina. Kaya kung makikita nyo, kadalasang gamit kong pang-flashing RevX 40. After nyan mga boss, lagay ko na itong engine cap. Tapos punta na ako dito sa throttle body. Kung makikita nyo itong throttle body mga boss, inuulit ko lang, kita nyo ang dumi niya. O, mapalabas, mapaloob, talagang marumi itong throttle body ni customer. Kaya nga yung idle niya, minsan mataas, minsan mababa. Tapos, siyempre, pag ganyan na marumi itong throttle body, isa sa mararamdaman nyo, siyempre, yung pag-drain ng hatak ng inyong sasakyan. Alam niyo mga boss, every time na naglilinis ako ng throttle body, inuuna ko munang ginagamit pang linis yung gasolina. Unang-una, para mas makakatipid ako sa paggamit ko ng throttle body cleaner. Ilang beses ko na rin kasing naranasan na sa sobrang dumi nga ng throttle body, minsan kinukulang ako sa ginagamit ko nga na pang spray para malinis ko itong throttle body. Pangalawa, may mga natitira pang dumi. Hindi katulad nito, pag nahugasan ko na ng gasolina, tignan nyo, di ba? Malinis na siya agad. Gagamitan ko pa yan ng throttle body cleaner. Yung ginagamit ko nga na pang spray. O di lalong lilinis yan. Kaya pag install itong makina, nako, kala mo kabibili lang ni customer ng sasakyan. Joke. Siya nga pala mga boss, shoutout muna tayo kay John Michael Gagi ng Bacoor City, Cavite. Lalo na si Nunald na top commenter ko. Shout out sa iyo, bossing. Kahit kay Edelberto Navarro ng Angono Rizal. At syempre naman, yung walang kakupas-kupas na laging nandyan sa mga video ko, si Robert Ralios. Maraming salamat sa iyo, boss, sa lahat ng mga suporta mo. At sa mga shoutout ko, sana lagi kayong maingatan ng Panginoon. Balik na ako sa trabaho mga boss. Kung mapapansin nyo sa pag-spray na ginagawa ko dito sa throttle body, mahalaga sa akin yung galaw ng plate. Kaya yung mga sulok-sulok dito sa bawat dulo ng plate mga boss, ayan ang talagang nililinis ko ng maigi. Gamit nga itong throttle body cleaner. Importante yan mga boss kasi ayan yung nagpapagalaw dito sa plate yung magkabilang dulo. Kasi may sumisiksik na dumi dyan, kaya napaka-importante yun pag maglilinis kayo ng throttle body. Ayun lagi yung talagang piperwisyuhin nyo ng gusto para linisan. At pag okay na mga boss, tignan nyo naman itong throttle body ni customer, di ba? Akala nyo naman talaga bago O, di ba? Malinis na malinis. At dahil nga sa tapos ko ng malinis yung throttle body, dito naman tayo ngayon sa intake manifold. Kung makikita nyo itong intake manifold mga boss, kita nyo yung loob, puro carbon. Alam nyo, hindi ko na kailangan pagpagastusin pa si customer ng malaki para kalasin ko pa yan. Kaya ko naman linisan niya na nandyan lang. Kaya kong ingatan yan na walang ma-damage dito sa loob ng intake manifold. Nasa gumagawa yan, lagi niyong tatandaan. Marami naman akong ginawa, di ba? Nakita niyo sa mga video. Hindi ko naman kinakalas, pero nagagawa ko naman ng maayos yung sasakyan. Mula ng pasakali. Tama na yung kitang maliit, basta galing sa malinis. Kaysa naman kumita ka nga ng malaki, galing naman sa pandalamang mo sa kapwa. Kaya nga, kung mapapansin mo, pag nag-comment ka, masama Kasi nga, yung pinasok mo sa bibig mo or yung kinain mo, galing sa masama. Kaya nga may kasabihan na kung ano yung itinanim mo, yun din ang aanihin mo. Kinain mo galing dun sa mga customer na pinaglalamangan mo. O siyempre, alagay naman ang lalabas dun sa bibig mo mabuti. Siyempre, galing din sa masama. Balik na nga ako sa trabaho mga boss. Bakit ba ako napunta dyan? Sa paglilis itong intake manifold mga boss, ang ginawa ko dyan, yung brush, yung paint brush, binasa ko siya ng kaunting gasolina. Dapat, wag naman yung basang-basa itong paintbrush, yung tama lang. Ayun, nakita nyo, kinukuskus ko yung loob. After kong makuskus yan mga boss, tsaka ko ngayon gagamitan niya ng basahan. Papasok ko dito sa loob. Susuksok ko yan, maigi, hanggang sa malinis ko nga itong loob ng intake manifold. Siyempre, yung aabutin lang. Kumbaga, gagamit ka rin ng common sense. Sa ganitong paggawa mga boss, talaga namang tiyagaan yan para magawa niyong malinis yung trabaho. Sabi nga, di ba, kapag ang ninanasa mo mabuti, mangyayari. Kaya lahat ng gagawin mo, magiging maayos. Ayan mga boss, kung makikita nyo, tapos ko nang malinisan itong bukana ng intake manifold ni customer. I-close up natin yan mga boss para makita nyo naman na okay yung pagkakalinis ko. O di ba? Ang kapal ng carbon yan mga boss before ko sinimulan. Pero kita nyo naman, luminis siya. Kaya pwede ko na ngayon iposisyon itong camera mga boss para mailagay ko na nga itong nilinis ko na
throttle body. Siya nga pala mga boss, yung throttle body, ilagay nyo muna yung 2 bolt dito sa ibabaw. Ayan. Tapos yung gasket, mahalaga na dapat pinahiran nyo yan ng shellac gasket para wala siyang singaw. Ayan mga boss, nakita nyo naman kung paano ko inilagay itong gasket dito sa throttle body. Tapos pwede nyo na ngayon ibalik yan or i-connect yan dito sa intake manifold. Kung may mga nakaharang na wire mga boss, kapag ilalagay nyo na nga o i-connect nyo na itong throttle body, syempre iiwasan nyo yun para yung gasket na pinahiran nyo ng shellac gasket, huwag siyang matanggal. At siguraduhin nyo na pag kinonect nyo na nga itong throttle body, maayos yung pagkakalapat niyan para wala nga siyang singaw. Gamit ka na ngayon ng socket wrench mo na number 10, ipakapit mo na ng tuluyan sa thread niya itong 2 bolt na number 10 dito sa ibabaw ng throttle body mo. Ayan mga boss, kung makikita nyo, ipinapakapit ko na yan. Tapos yung 2 bolt na number 10 dito sa baba ng throttle body mga boss, kung makikita nyo, ipinapakapit ko na rin yan dito sa thread niya. Kaya lang kung makikita nyo, nagtanggal ako ng 1 bolt dito sa ibabaw dahil nga itong holder ng wire hindi ko na i-connect dito sa throttle body. Yun, ilagay ko na mga boss. Tapos gamit ka na ngayon ng box wrench mo or socket wrench mo na number 10, i-final mo na yung higpit sa mga bolt dito sa throttle body. Pag okay na, yung inlet hose mga boss, papunta dito sa throttle body, pwede mo na yan i-connect. Ayan mga boss, oh. Basta lagi nyo lang naman tatandaan mga bossing kung paano nyo tinanggal yung mga pyesa, ganun nyo rin siya ibabalik. Kaya dito sa inlet hose, meron siyang clamp, di ba? Siyempre, pag mahigpit yung tinanggal itong clamp niya, mahigpit nyo rin siyang ibabalik. Magkabilang dulo nitong inlet hose, meron siyang clamp, di ba? Bakit kailangan mahigpit yung mga clamp niyan? Siyempre, para hindi siya magkaroon ng singaw. Ayun ang reason. At pag okay na, tignan mo ulit itong ginawa mo para maisip mo kung meron ka pang kulang. Pag wala na, pwede mo na ngayon ilagay itong battery plate, pati itong battery. Siyempre, unahin mong ilagay itong positive wire tsaka mo higpitan yung nut niyan. Kaya lang mga boss, ang problema, mahaba pa itong video. Kaya abangan nyo sa part 2. Siyempre naman, hindi naman agad-agad na patinupo itong sasakyan. Kaya ayun ang abangan nyo. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!